Ninakaw ng sariling asawa ko ang pondong inipon ko para sa aming magiging anak upang ibili ng marangyang mansyon ang kanyang kabit. Wala kang kwenta, baog ka. Ang walang awang sumbat ng lalaking pinag-alayan ko ng buhay. Akala nila madudurog ako at magmamakaawa sa kanilang paanan. Pwes, nagkakamali sila. Babawiin ko ang bawat patak ng luha at kayamanang inagaw nila. Handa na ba silang tikman ang nag-aapoy na impyernong ginawa nila? O, na-withdraw ko na ang pera sa IVF fund natin. Ibibili ko ng malaking mansyon si Clara. Hindi pwedeng lumaki ang anak ko sa masikip na espasyo, lalo na't hindi naman kayang magbigay ng tagapagmana ng babaeng yon. Nakatayo si Elena sa kabilang panig ng siwang ng pinto. Ang kanyang mga nanginginig na kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng isang mangkok ng umuusok na sinigang, ang paboritong lutuin ng kanyang asawa. Maghapon siyang nag-asikaso sa mainit na kusina ng kanilang restaurant. Nilalabanan ang pagkahilo at lagnat upang makauwi ng maaga at maipagluto ang lalaking pinag-alayan niya ng buong buhay. Ang init ng palayok ay tumatagos sa kanyang balat, ngunit mas mabilis na nanlamig ang kanyang buong pagkatao sa mga salitang binitawan ng kanyang asawa mula sa kabilang linya ng telepono. Dahan-dahang nawalan ng lakas ang kanyang mga daliri. Dumausdos ang makapal na porselana mula sa kanyang hawak at bumagsak sa makinis na sahig. Nagkalat ang mainit na sabaw at mga hiwa ng karne kasabay ng isang nakakabinging katahimikan sa kanyang isipan na tila pumatay sa lahat ng kanyang pandama. Walang anumang tinig na lumabas sa kanyang mga labi. Nadama lamang niya ang pagguho ng kanyang buong mundo habang nakatitig sa umuusok na sabaw sa sahig. Isang malinaw na larawan ng kanyang sariling buhay na unti-unting itinatapon at winawasak. Umatras siya. Bawat hakbang palayo sa pintuan ay tila paghatak sa mga kadenang nakagapos sa kanyang mga paa. Nagtago siya sa madilim na banyo at isinandal ang nanginginig na likod sa malamig na pader. Tinakpan niya ng dalawang kamay ang kanyang bibig upang pigilan ang isang hagulgol na tila pupunit sa kanyang lalamunan. Ang luha ay sunod-sunod na nagunahan sa pagtulo, mainit at mapait, habang ang kanyang dibdib ay nanikip sa isang sakit na walang katumbas na salita. Ibinigay niya ang lahat, ang kanyang kabataan, ang kanyang talino, ang kanyang kalusugan. Nagtiis siya sa masasakit na salita ng kanyang biyenan tuwing pinupuna ang kanyang kawalan ng kakayahang magbuntis. Umaasa na sapat na ang pagmamahal ni Victor upang saluhin siya. Ngunit ang lalaking ginawa niyang mundo ay siya palang unti-unting kumukuha sa kanyang kinabukasan. Nang maramdaman niyang tuluyan ng umalis ang sasakyan ni Victor mula sa kanilang garahe, lumabas si Elena at nagtungo sa silid kung saan nakatago ang kanilang kaha de yero. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang ipasok ang kombinasyon. Bumukas ang makapal na pinto ng bakal. Hinalungkat niya ang mga papeles, umaasang isang masamang panaginip lamang ang lahat, at naroon pa rin ang katibayan ng kanilang naipon para sa pagbuo ng isang pamilya. Ngunit tumambad sa kanyang paningin ang isang dokumentong nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang isipan. Ito ang mga blangkong papel na pinapirmahan sa kanya ni Victor noong nakaraang buwan. Sinasabing para lamang ito sa mabilisang pag-renew ng permit ng kanilang negosyo habang abala siya sa pag-aalaga sa nagkasakit nitong ina. Ngayon, ganap na itong isang legal na dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Nakasaad doon na ibinibigay niya ang 80% ng pagmamay-ari ng Las Sabores sa pangalan ni Victor Morales nang walang anumang kapalit na halaga. Pilit niyang inunawa ang mga letra, ngunit lumalabo ang kanyang paningin. Wala na siyang pera para sa inaasam na anak. At ngayon, maging ang negosyong pinagpuyatan at itinayo niya mula sa wala, ay lantarang ninakaw na rin sa kanya ng sarili niyang asawa. Siya ay naiwang walang kalaban-laban, pinagkaitan ng dignidad at karapatan
sa ilalim ng sarili niyang bubong. Bumalik si Elena sa labas ng kwarto kung saan nakakalat pa rin ang malamig na sabaw ng sinigang. Dahan-dahan siyang yumuko. Pinulot niya ang isang hiwa ng karne ng baboy mula sa sahig. Tumayo upang hugasan ito sa lababo at tahimik na kinain. Ang bawat pagnguya ay sinasabayan ng masaganang pagpatak ng kanyang luha. Ito ang huling pagkain na nabili niya mula sa sarili niyang pawis bago siya tuluyang inubos ng lalaking pinakasalan niya. Ang lasa ng sabaw ay hinaluan ng pait, ng pagkakanulo at alat ng kanyang sariling kalungkutan. Habang maingat na pinupunasan ng sahig upang walang maiwang bakas ng nangyari, nahagip ng kanyang paningin ang isang hindi pamilyar na maliit na card na nahulog mula sa bulsa ng Amerikana ni Victor na nakasampay sa silya. Isang pangalan lamang ang nakasulat doon, walang titulo, tanging isang pangalan ng lalaki at isang numero ng telepono. Hindi na niya nagawang suriin ang papel nang marinig niya ang pagbukas ng pangunahing pinto sa ibaba. Ang mga pamilyar na yabag ay nagbabalik. Sinusundan ng isang tinig na nagtataglay ng nakakasuyang lambing na ngayon ay tila lason sa kanyang pandinig. Hon, Elena, babe, nandito na ako. Ang bango naman ng niluluto ng misis ko. Tumingin si Elena sa salamin ng cabinet. Pinunasan niya ang mga natitirang luha sa kanyang pisngi. Itinuwid ang kanyang buhok. At marahas na hinubad ang kanyang apron. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Nagtatanong kung paano siya babangon mula sa sariling libingan na hinukay ng kanyang asawa. Ang huwad na lambing sa boses ni Victor ay parang yelong gumagapang sa gulugod ni Elena habang dahan-dahan siyang bumababa ng hagdan. Bawat hakbang ay sinadya niyang bagalan, humihinga ng malalim upang ibaon ang naghihingalong puso sa kailaliman ng kanyang dibdib. Kailangan niyang isuot ang maskara ng isang perpekto at mapagmahal na asawa, kahit pa ang buong pagkatao niya ay nagliliyab sa galit at pighati. Pagdating niya sa sala, nakita niya ang kanyang asawa na nakaupo sa silya, ngunit hindi ito nag-iisa. Nakadekwatro sa mahabang sofa ang kanyang biyenan na si Doña Carmen. Ang mga matang mapanuri ay agad na dumapo sa kanya. Ang lamig na nitong kape, bungad ng matanda na may kasamang matalim na pag-ismid. Ibinaba nito ang mamahaling tasa sa platito ng may kalakasan. Lumilikha ng isang mabigat na taginting na nagpapahiwatig ng matinding pagkadismaya. Maghapon ka na ngang nasa bahay ni hindi mo magawang asikasuhin ng maayos ang asawa mo, kaya hindi nakapagtataka na hanggang ngayon ay wala ka pa ring silbi sa pamilyang ito. Isang simpleng tungkulin na bigyan ako ng apo, hindi mo magawa. Baog ka na nga, palpak ka pa sa pag-aasikaso. Tinanggap ni Elena ang bawat salita na tila mga punyal na itinatarak sa kanyang lalamunan. Walang anumang emosyon na sumilay sa kanyang mukha. Lumapit siya, kinuha ang malamig na kape, at tahimik na tumungo sa kusina. Sa loob ng maliit na espasyong yon, habang nagpapakulo ng panibagong tubig, pinanood niya ang sariling mga kamay na nagtitimpla ng inumin. Nang maisalin niya ang kumukulong tubig sa porselanang tasa, sinadya niyang idiin ang kanyang mga daliri sa pinakamainit na bahagi nito. Hindi siya bumitaw. Hinayaan niyang mapaso ang kanyang balat. Tinitiis ang matinding hapdi hanggang sa mamula ang kanyang laman. Kailangan niya ang pisikal na sakit na ito. Ito ang magpapaalala sa kanya na totoo ang lahat ng nangyayari, na hindi siya manhid, at ang sakit sa kanyang dibdib ay masigit pa sa anumang paso sa kanyang katawan. Nang bumalik siya sa sala at maingat na ibinaba ang umuusok na kape sa harapan ng matanda, muling nagpakawala ng mapapait na salita si Doña Carmen. "Huwag kang mag-inarte at magmukmok diyan, Elena." Patuloy ng kanyang biyenan habang iniiwas ang paningin sa kanya at tinitingnan ang sariling mga kuko. "Huwag mong kakalimutan ang utang na loob mo sa amin. Tandaan mo kung saan ka pinulot ng anak ko. Kung hindi dahil kay Victor,
Isa ka pa ring hamak na tindera sa palengke. Amoy isda at walang kinabukasan. Utang mo sa amin ang buhay mo at ang tagumpay ng Las Sabores. Kaya wala kang karapatang magreklamo kahit kailan. Nagpanggap si Victor na inaawat ang kanyang ina. Hinaplos nito ang likod ng matanda bago bumaling kay Elena nang may huwad na pag-aalala. Sinabi nitong sapat na ang mga pangaral dahil may lagnat pa ang kanyang asawa. Ngunit sa likod ng pagkukunwaring iyon, mabilis na kinuha ni Victor ang isang folder mula sa kanyang dalang bag at inilapag ito sa mesa. Babe, since andito na rin tayo at bago ka magpahinga, kailangan ko lang ng pirma mo rito. Malambing na pakiusap ni Victor habang binubuklat ang mga pahina ng dokumento. Para lang ito sa minor loan sa bangko, pandagdag capital sa bagong branch natin. Formalities lang ito, Hon. Huwag mo nang masyadong isipin. Itinuon ni Elena ang kanyang mga mata sa dokumento. Sa unang tingin, tila isa nga lamang itong simpleng formularyo para sa bangko. Ngunit sa kanyang matalas na pagsusuri mula sa mga taon ng paghawak sa kanilang negosyo, nakita niya ang mga nakatagong sugnay na magbibigay ng ganap na kapangyarihan kay Victor na gamitin ang kanilang natitirang personal na ari-arian bilang kolateral. At sa pinakaibabang bahagi ng huling pahina, may isang pangalan na nakapukaw sa kanyang atensyon. Nakasulat doon ang pangalan ng isang third-party auditor, Enrico Santos, ang parehong pangalan na nakita niya sa maliit na card na nahulog mula sa Amerikana ni Victor kanina. Bakit nasa nagbabalat kayong dokumento ng asawa niya ang pangalan ng lalaking ito? Iniabot ni Victor ang kanyang mamahaling gintong ballpen. Ang dulo nito ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng sala. Nag-aanyaya, naghihintay na agawin ang mga huling piraso ng kalayaan at dignidad ni Elena. Pirmahan mo na, Hon, para makapagpahinga ka na at mawala na ang lagnat mo. Muling paghimok ni Victor. Ang boses ay puno ng mapanlinlang na pag-ibig. Tinitigan ni Elena ang ballpen na hawak ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang namumula at napasong kamay. Inilalahad ang mga nanginginig na daliri patungo sa hawakan ng panulat. Inabot ni Elena ang mamahaling gintong panulat mula sa mga kamay ni Victor. Habang inilalapit niya ang dulo nito sa ibabaw ng papel, naramdaman niya ang malamig na pagtitig ni Doña Carmen na tila naghihintay sa kanyang tuluyang pagbagsak. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa patlang ng dokumento, sinadya ni Elena na ibaling ang bigat ng kanyang nanginginig na braso patungo sa basong may lamang malamig na tubig na nakapatong sa gilid ng mesa. Tumagilid ang baso at mabilis na gumapang ang malinaw na likido sa ibabaw ng makinis na kahoy, nilalamon ang mga pahina ng kontrata. Ang mga letra at sugnay na naglalaman ng patibong ng kanyang asawa ay unti-unting lumabo at nalusaw sa ilalim ng tubig. Naku, I am so sorry, babe. Nahilo kasi ako bigla. Nandilim ang paningin ko. Wika ni Elena habang mabilis na inilalayo ang kanyang sarili. Ang tinig ay nilagyan niya ng perpektong timpla ng panghihina at pagkagulat. Bakas ang matinding inis sa mukha ni Victor habang pinipilit na isalba ang nabasang papel, ngunit huli na ang lahat. Nangako si Elena na pipirma na lamang kinabukasan kapag nakapag-imprinta na ito ng bagong kopya, isang palusot upang makatakas sa gabing iyon at makapagplano ng kanyang susunod na hakbang. Kinabukasan, habang nasa labas si Victor, palihim na nilisan ni Elena ang kanilang bahay. Tinahak niya ang daan patungo sa gusaling nakasaad sa maliit na card na nakuha niya mula sa Amerikana ng asawa. Pumasok siya sa isang malawak at tahimik na opisina kung saan ang liwanag ng araw ay banayad na tumatagos mula sa malalaking salamin na bintana. Sa likod ng isang malaking mesa ay nakaupo si Enrico Santos, ang lalaking kilala lamang niya bilang isang matalinong tagasuri ng pananalapi ng iba't ibang kumpanya. Nang magtama ang kanilang mga paningin, walang bakas ng pagkagulat sa mukha ni Enrico. Tumayo ito at maingat na pinagmasdan ang kalagayan ni Elena.
Ang dating masigla at matapang na may-ari ng Las Sabores ay nakatayo ngayon sa kanyang harapan, namumutla. Tila isang lantang bulaklak na dumaan sa matinding bagyo. Sa halip na magpaulan ng mga tanong o hingan siya ng paliwanag, tahimik na naglakad si Enrico patungo sa isang maliit na estante. Nagtimpla ito ng mainit na chamomile tea at dinala ito sa maliit na lamesa sa gitna ng silid, kasama ang isang malinis at nakatiklop na panyo. Upo ka muna. Hindi mo kailangang magsalita agad kung hindi mo pa kaya. Malumanay na utos ni Enrico. Ang boses nito ay nagtataglay ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi naririnig sa sarili niyang tahanan. Kinuha ni Elena ang porselanang tasa. Ang init nito ay gumapang sa kanyang nanlamig na mga palad, nagbibigay ng kaunting ginhawa sa kanyang nanginginig na kalamnan. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang mga nakatuping kopya ng dokumento na lihim niyang kinuhanan ng litrato at ipinaimprinta. Inusisa itong mabuti ni Enrico. Ang mga mata ay matalas na binabasa ang bawat pahina. Matapos ang ilang sandali, nang mabigat na katahimikan, ibinaba ng lalaki ang mga papel at tumingin ng diretso sa mga mata ni Elena. Dala ang isang mapait na katotohanan. Plano niyang ilipat ang lahat ng pagkakautang sa pangalan mo, Elena. Ang mga idinagdag niyang sugnay dito ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan na ilikas ang mga pondo ng Las Sabores patungo sa isang hindi kilalang account, habang ikaw ang maiiwang sasagot sa lahat ng obligasyon sa bangko. Gigipitin ka niya hanggang sa wala kang matakbuhan, paliwanag ni Enrico nang walang paligoy-ligoy. Sa kabila ng pagiging handa, ang tahasang pagkumpirma ng panlilinlang ay tila isang mabigat na batong dumagan sa dibdib ni Elena. Ang mga luhang magdamag niyang pinipigilan ay tuluyan ng kumawala. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat sa magkahalong takot, galit at kawalan ng pag-asa. Paano niya lalabanan ang lalaking hawak ang lahat ng kanyang pinaghirapan? Hindi kita hahayaang lumaban ng mag-isa. Patuloy ni Enrico, ang boses ay matatag at buo. Aayusin natin ito. Gagawa tayo ng paraan para legal na mabawi ang lahat ng pagmamay-ari mo bago niya tuluyang maisakatuparan ang plano niya. Tutulungan kita nang walang kahit anong kapalit. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Elena. Tila nakawala mula sa matagal na pagkakakulong sa ilalim ng dagat. Unti-unting humupa ang panginginig ng kanyang katawan dahil sa isang munting liwanag ng pag-asa na sumibol sa kanyang dibdib. Lumapit si Enrico sa kanyang likuran, ngunit sa halip na hawakan ang kanyang mga balikat o yakapin siya, naramdaman ni Elena ang banayad na pagtapik ng kamay nito sa ibabaw ng sandalan ng kanyang silya. Isang tahimik na pagpapakita ng purong respeto, isang kalasag ng proteksyon na hindi nangangailangan ng malisya upang ipadama ang pag-aalaga. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang panyong ibinigay nito, nahagip ng paningin ni Elena ang isang lumang litrato na nakapatong sa ibabaw ng mesa ng lalaki. Isang larawan ng isang babaeng nakangiti na may mga mata at hubog ng mukha na lubhang kahawig ng kanyang sariling anyo. Sino ang babaeng ito sa nakaraan ng isang taong handang isugal ang lahat para tulungan siya? Bago pa man siya makabuo ng katanungan, ang biglaang pag-iilaw at panginginig ng kanyang telepono sa ibabaw ng mesa ay bumasag sa kanilang kapayapaan. Lumitaw sa screen ang pangalan ni Victor. Nang sagutin niya ang tawag, bumulaga sa kanya ang matigas at nag-uutos na tinig ng asawa. Nasaan ka? May mahalaga tayong bisita rito sa Las Sabores. Kailangan mong magluto para sa kanya at kailangan ka rito ngayon din. Mabigat ang dibdib na tinahak ni Elena ang daan pabalik sa Las Sabores. Pagpasok niya sa bulwagan ng sariling restaurant, agad na sinalubong ang kanyang paningin ng isang tanawin na tila pumiga sa natitirang dugo sa kanyang puso. Nakatayo si Victor sa tabi ng isang mesa, nagpapakita ng labis na pag-aalaga sa isang babaeng tila 10 taon ang bata kumpara sa kanya.
Nakangiti ang babae, malagkit ang tingin na ipinupukol sa kanyang asawa habang maingat na inaalalayan ni Victor ang pag-upo nito. Nilapitan niya ang dalawa, pinipilit na ikubli ang panginginig ng kanyang mga tuhod sa ilalim ng kanyang makapal na palda. Nang mapansin siya ni Victor, agad itong nag-iba ng anyo. Mabilis na isinuot ang maskara ng isang formal at profesional na negosyante. Elena, mabuti at nandito ka na. This is Clara, isa siyang VIP investor ng kumpanya. Pakilala ni Victor, ang boses ay walang bahid ng pagkakasala. I need you to prepare your best dish for her. Masyadong mahalaga ang bisita nating ito para sa pagpapalago ng mga bagong branches natin. Tinanggap ni Elena ang utos nang walang anumang pagtutol. Isang tahimik na pagyuko lamang ang kanyang isinagot habang ang kanyang kaluluwa ay unti-unting nadudurog sa lantarang panlilinlang na ito. Bago tuluyang humarap sa mga sangkap sa loob ng mainit na kusina, tiningnan ni Elena ang kanyang sariling kamay. Ang gintong singsing na simbolo ng kanilang sumpaan ay tila naging isang matinik na posas na sumasakal sa kanyang kalayaan. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing at isinilid-ilid ito sa kailaliman ng bulsa ng kanyang damit. Isang mahigpit na paghinga ang kanyang pinakawalan upang ibaon ang anumang natitirang kahinaan bago niya sinimulang ihanda ang pagkain para sa babaeng sumira sa kanyang pamilya. Nang ihain niya ang umuusok na putahe sa hapag, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Inilapit ng babae ang kanyang mukha sa plato, ngunit bigla itong nagtakip ng ilong at bibig. Umaarte itong tila na susuka, nagpapahiwatig ng pagiging masilan na madalas nararanasan ng isang nagdadalang tao. Oh my, I'm sorry Victor. Wika ni Clara na may kasamang pekeng pag-ubo. Masyadong matapang ang amoy ng niluto ng misis mo. It makes me want to throw up. Siguro sensitive lang talaga ang pang-amoy ko ngayon dahil sa kalagayan ko. Sa halip na ipagtanggol ang asawa at ang pagkaing mismong nagpalago sa kanilang negosyo, tiningnan ni Victor si Elena nang may matinding pagkadismaya. Sa mismong harapan ng kanilang mga empleyado na tahimik na nakikinig sa paligid, binitiwan ni Victor ang mga salitang nagpapababa sa kanyang kakayahan. Ano ba namang klaseng luto ito, Elena? Ayusin mo naman ang serbisyo mo. Nakakahiya sa panauhin natin. May diin at galit na saway ng asawa. Nilunok ni Elena ang matinding kahihiyan. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabarang tinik na pumipigil sa kanyang paghinga, ngunit nanatiling nakatungo ang kanyang ulo. Kasunod nito, sinadya ni Clara na iusod ang kanyang binti upang mahulog ang mamahaling serbilyeta mula sa kanyang hita. Dahan-dahan itong dumausdos hanggang sa humalik sa sahig. Isang malamig na tingin ng pag-uutos ang ipinukol ni Clara sa kanya. Wala nang masasakit pa sa pagyuko sa harapan ng taong ninanakaw ang iyong kinabukasan. Dahan-dahang iniyuko ni Elena ang kanyang katawan upang pulutin ang maruming tela. Mula sa isang madilim na sulok ng restaurant, tahimik na nakamasid ang isang pares ng mga mata. Nakaupo roon si Enrico bago pa man dumating si Elena. Walang anumang marahas na kilos na nagmula sa kanya. Ngunit ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Ang bawat paghinga ni Enrico ay puno ng pagpipigil sa pagnanasang tumayo at hilahin si Elena, palayo sa mga halimaw na humihiwa sa dignidad nito. Habang inaayos ni Elena ang mesa, napansin niya ang isang nakatiklop na resibo na sadyang inipit ni Clara sa ilalim ng baso ng tubig. Nang mahagip ito ng kanyang matalas na paningin, nakita niya ang malinaw na listahan ng mga binili. Ito ay resibo ng isang mamahaling higaan at mga kagamitan para sa sanggol, at sa ibaba nito ay ang huling 4 na numero ng credit card ng Las Sabores. Ang perang inipon niya para sa sariling anak ay ginagamit upang ipaghanda ang anak ng kabit ng kanyang asawa. Bago tuluyang tumayo si Clara upang magpaalam at umalis kasama si Victor, inilapit nito ang kanyang mukha sa tainga ni Elena. Ang amoy
ng mamahaling pabango ng babae ay nakakasukang humalo sa hangin. Sa isang boses na tanging silang dalawa lamang ang makakarinig, iniwan ng ahas ang kanyang kamandag. Napakasarap talaga ng mga gawa mo, lalo na ang asawa mo. Binalot ng makapal na kadiliman ang buong syudad. Ngunit sa loob ng tumatakbong sasakyan ni Enrico, may isang tahimik na himagsikan ang kasalukuyang binubuo. Nakasandal si Elena sa inupuang upuan. Ang kanyang mga pagod na mata ay nakatutok sa mga legal na dokumento na naiilawan lamang ng malamlam na sinag mula sa mga poste ng kalsada. Ito ang mga papeles na inihanda ni Enrico upang unti-unting ilipat ang mga pangunahing kliyente at pondo ng Las Sabores patungo sa isang bagong korporasyon na nakapangalan sa kanya. Ang bawat pahina ay kumakatawan sa kanyang kalayaan, ngunit ang pag-aaral sa mga ito ay umuubos sa anumang natitirang lakas ng kanyang pisikal na katawan. Napansin ni Enrico ang panginginig ng mga daliri ni Elena habang hawak ang mga papel at ang lalim ng paghinga nito na nagpapahiwatig ng matinding pagkahapo. Dahan-dahan niyang inihinto ang sasakyan sa gilid ng isang tahimik na kalsada na may tanawin ng mga kumikinang na ilaw ng syudad sa ibaba. Walang salitang lumabas sa lalaki. Lumabas lamang ito ng sasakyan at naglakad patungo sa isang maliit na nagtitinda sa gilid ng bangketa. Nang bumalik si Enrico, dala nito ang 2 baso ng mainit na taho at isang maliit na balot ng kwek-kwek na umuusok pa sa init. Inabot niya ang mga ito kay Elena. Ang init na nagmumula sa baso ng taho ay mabilis na gumapang sa nanlalamig na mga palad ng babae. Tinitigan ni Elena ang simpleng pagkain. Matagal na panahon na simula nang huli siyang makatikim nito. Ipinagbawal ito ni Victor na palaging nagpapaalala sa kanya na ang isang asawa ng tagapagmana ay hindi dapat kumakain ng mga mumurahing pagkaing kalye na nagpapababa sa kanilang estado sa lipunan. Ngunit ngayon, sa piling ni Enrico, ibinabalik sa kanya ang isang bahagi ng kanyang sarili na matagal nang ibinaon sa limot ng kanyang asawa. Kain ka muna. Alam kong hindi ka pa kumakain simula pa kaninang tanghali. Malumanay na wika ni Enrico habang binubuksan ang sarili nitong baso. Alam ko rin na paborito mo yan noon bago pa man lumago ang Las Sabores. Nagsimulang kumain si Elena nang walang imik. Ngunit sa bawat paghigop ng mainit at matamis na arnibal, tila unti-unting natutunaw ang makapal na yelo na bumabalot sa kanyang puso. Pinagmasdan niya ang mga ilaw ng syudad na parang mga bituin na nahulog sa lupa. Sa kalagitnaan ng katahimikan, naramdaman niya ang seryosong pagtitig ni Enrico sa kanya. You know, you don't have to be brave every single day. Panimula ni Enrico, ang tinig nito ay tila isang malambot na unan na sumasalo sa kanyang pagod na isipan. Dito, pwede kang mapagod. Pwede kang magpahinga at maging mahina. Wala kang kailangang patunayan sa akin, Elena. Ang mga salitang iyon ay sapat na upang tuluyang gumuho ang mataas na pader na itinayo niya sa kanyang paligid buong araw. Ang panikip ng kanyang dibdib ay lumuwag at isang solong patak ng mainit na luha ang tahimik na dumausdos sa kanyang pisngi. Hindi siya humagulgol, hindi siya nagwala, ngunit ang kanyang buong katawan ay nakaramdam ng isang napakalalim na kaginhawaan na ngayon lamang niya naramdaman. May isang taong nakakakita sa kanyang pagod at hindi humihingi ng anumang kapalit, kundi ang kanyang kapayapaan. Dala ng labis na pagod, lagnat na hindi pa tuluyang gumagaling, at ang kalmadong presensya ni Enrico, hindi na malaya ni Elena, na unti-unting bumigat ang kanyang mga talukap. Nakatulog siya nang mahimbing sa upuan ng pasahero. Habang nagmamaneho pabalik, napansin ni Enrico na ang matalim na sinag mula sa isang poste ng ilaw sa labas ay tumatama sa mukha ng natutulog na si Elena. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang kamay at maingat na iniliko ang salamin sa loob ng sasakyan. Hinarangan ng anino nito ang nakakasilaw na liwanag. Pinoprotektahan
ang mahimbing na pagtulog ng babaeng kanyang pinapahalagahan. Hinubad niya ang kanyang makapal na Amerikana at maingat na ipinatong ito sa mga balikat ni Elena. Sinisigurado na hindi niya magigising ito sa pamamagitan ng kanyang banayad na paggalaw. Ngunit bago pa man tuluyang malunod sa malalim na pagtulog si Elena, naaninag ng kanyang bahagyang nakabukas na mga mata ang biglaang pag-ilaw ng screen ng telepono ni Enrico na nakapatong sa ibabaw ng dashboard. Isang mensahe ang lumitaw mula sa isang investigador. Binasa ng kanyang pagod na isipan ang maikling pangungusap bago siya tuluyang pumikit. "Sir, nahanap ko na ang sikreto ng nanay ni Victor." Kinabukasan, pagsikat ng araw, muling bumalik si Elena sa malamig na realidad ng kanyang sariling tahanan. Hawak ang panibagong lakas na ibinigay ng tahimik na gabi kasama si Enrico. Naglakad siya patungo sa kanyang silid upang itago ang mga bagong dokumentong napirmahan. Ngunit pagbukas niya ng pinto at pagtungo sa sulok kung saan nakatago ang kanyang kahadeyero, nanigas ang kanyang buong katawan. Ang makapal na pinto ng bakal na naglalaman ng kanyang mga pinakatatagong gamit ay nakabuka at may isang napakahalagang bagay ang nawawala mula sa loob. Nanlamig ang buong pagkatao ni Elena habang nakatitig sa siwang ng kanyang kahadeyero. Ang pinto nitong yari sa makapal na bakal ay sadyang naiwang bukas, tila isang lantarang pang-iinsulto sa kanyang natitirang privacy sa loob ng bahay na yon. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang isang maliit na kahon ng pelus sa pinakasulok ng lalagyan. Wala itong laman. Ang tanging pamana ng kanyang yumaong ina, isang antigong kwintas na yari sa purong ginto at may nakapalamuting mga perlas, ay naglaho na parang bula. Mabilis siyang bumaba ng hagdan. Ang kanyang dibdib ay nanikip sa matinding kaba at galit na pilit niyang pinipigilan. Nang marating niya ang sala, nakita niya ang kanyang biyanan na si Doña Carmen na nakaupo sa paborito nitong silya habang umiinom ng tsaa. Sa mismong leeg ng matanda ay kumikinang ang antigong kwintas ng kanyang ina. Tila ipinaparada nito ang alahas na parang isang tropeo mula sa isang digmaang hindi man lang binigyan ng laban si Elena. "Napakaganda pala talaga ng pamana ng nanay mo kapag nasisinagan ng araw." Nakangising wika ni Doña Carmen nang mapansin ang pagdating ni Elena. Hinaplos ng matanda ang mga perlas ng may pagmamalaki. "Sayang lang ang ganda ng kwintas na ito kung itatago mo lang sa madilim mong kwarto. Mas babagay ito sa akin sa darating kong birthday party. Wala ka namang paggagamitan nito dahil wala ka namang maipagmamalaking pupuntahan." Gustong sumigaw ni Elena. Gusto niyang hablutin ang kwintas mula sa leeg ng babaeng walang ibang ginawa kundi maliitin ang kanyang pagkatao. Ngunit sa likod ng kanyang nag-iinit na mga mata, isang malamig na presensya ng luhika ang unti-unting pumalit sa kanyang emosyon. Kung magwawala siya ngayon, mabubunyag ang lahat ng kanyang pagbabalat kayo. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata, huminga ng malalim, at pinilit na maghulma ng isang maamong na ngiti sa kanyang mga labi. "Bagay na bagay po sa inyo, Mama," mahinang sagot ni Elena. Ang boses ay sadyang tinimplahan ng pagpapasakop. "Sige po, isama niyo na yan sa isusuot niyo sa party." Ngunit sa likod ng pagyuko na yon ay isang planong mas matalim pa sa patalim. Kinahapunan, palihim na nagtungo si Elena sa isang lumang pamilihan kung saan naroon ang isang pinagkakatiwalaang alahero na kaibigan ng kanyang ina noon. Puno ng pag-iingat niyang inilarawan ang bawat detalye ng kwintas. Ginamit niya ang natitira niyang pera mula sa kanyang lihim na pondo upang magpagawa ng isang perpektong replika. Isang huwad na hiyas na walang sino man ang makakapansin maliban sa tunay na may-ari. Pagsapit ng hating gabi, nang tahimik na ang buong kabahayan at tanging mahinang liwanag ng buwan lamang ang pumapasok sa silid, maingat na pumasok si Elena sa kwarto ni Doña Carmen. Sa tabi ng kama ng matanda, nakita niya ang tunay na kwintas na nakapatong sa estante. Dahan-dahan
At maingat siyang lumapit, pilit iniiwasan ang anumang ingay. Sa loob ng ilang saglit, tahimik niyang ipinagpalit ang huwad na alahas sa tunay na pamana ng kanyang ina, habang mabilis na tumitibok ang kanyang dibdib sa kaba at tensyon ng sandaling iyon. Ang bigat ng tunay na ginto sa kanyang palad ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapangyarihan, ang kapangyarihang bawiin ang anumang pilit na inaagaw sa kanya. Kinabukasan, dala ang tunay na kwintas, nakipagkita si Elena kay Enrico sa isang tahimik na bahagi ng syudad. Nang ilabas niya ang alahas upang ipatago ito sa lalaki, hindi agad ito kinuha ni Enrico. Pinagmasdan muna ng lalaki ang lalim ng kalungkutan at tapang na naghahalo sa mga mata ni Elena. Bago tuluyang ibigay ang alahas, inilapit ni Elena ang antigong kwintas sa kanyang mga labi. Idinampin niya ang isang magaan at mahabang halik sa malamig na ginto, isang tahimik na pamamaalam sa babaeng patuloy na nagpapaapi. Pagkatapos ay dahan-dahan niya itong inilapag sa malapad na palad ni Enrico. "Ikaw na muna ang bahala rito," bulong ni Elena. Ang boses ay nanginginig ngunit puno ng pag-asa. "Ito ang huling piraso ng nakaraan ko na pwede nilang sirain. Sa iyo alam kong ligtas ito." Itinikom ni Enrico ang kanyang palad. Maingat na itinatago ang alahas na tila ba ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Tiningnan niya si Elena nang may purong katapatan. "Pangangalagaan ko ito, tulad ng pangangalaga ko sa mga pangarap mong ibabalik natin." Kinagabihan, pag-uwi ni Elena sa kanilang bahay, naabutan niya si Victor na nakatayo sa madilim na bahagi ng sala. Ang liwanag ng screen ng telepono ng lalaki ay tumatama sa namumutla nitong mukha. Ang katawan ni Victor ay pinagpapawisan ng malamig at ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding takot habang nakikinig sa kabilang linya. Hindi ito ang karaniwang hitsura ni Victor kapag kausap ang kanyang kabit na si Clara. May ibang taong tumatawag sa kanyang asawa sa madaling araw, isang taong may hawak ng mas madilim na sikreto. Bago pa man makapag-isip si Elena ng dahilan, sa likod ng kakaibang ikinikilos ng asawa, kinabukasan ng umaga ay nakatanggap siya ng isang tawag na tuluyang nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang kinatawan mula sa bangko ay naghahanap sa kanya, humihingi ng kanyang pinal na kumpirmasyon. Pilit na inunawa ni Elena ang mga salitang binibigkas mula sa kabilang linya. "Mrs. Morales, kailangan lang po namin ng verbal confirmation ninyo para mailabas ang malaking halaga ng loan na inapply ng inyong asawa, gamit ang titulo ng bahay ng inyong mga yumaong magulang bilang kolateral." Mabilis ang bawat hakbang ni Elena patungo sa opisina ni Victor. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag, habang ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog. Ang balitang balak isanla ni Victor ang tanging alaala ng kanyang mga magulang. Ang kanilang lumang bahay na puno ng mga masasayang gunita ay tila isang malakas na sampal na nagpagising sa kanyang buong pagkatao. Hindi na lamang ito tungkol sa pera o sa negosyo. Ito ay tungkol sa kanyang dangal at sa huling kuta ng kanyang pagkakakilanlan. Pagbukas niya ng pinto ng opisina ni Victor, hindi ang kanyang asawa ang bumulaga sa kanya. Sa halip, nakita niya si Clara na prehong nakaupo sa mismong silya ni Victor. Tila ba ito na ang bagong may-ari ng silid? Ang babae ay may hawak na isang baso ng juice at sa kanyang mga labi ay nakapaskil ang isang mapanuyang ngiti na nagpapainit sa dugo ni Elena. "What are you doing here, Elena? You look so stressed. Baka lalong lumala ang lagnat mo." Wika ni Clara. Ang tinig ay puno ng sarkasmo habang dahan-dahang ibinababa ang baso sa ibabaw ng mga papeles. "Nasaan si Victor? Wala siyang karapatang pakialaman ang bahay ng mga magulang ko. Sabihin mo sa kanya, hinding-hindi ako papayag na gawin niyang kolateral ang huling alaala ng pamilya ko." Ang nanginginig na sigaw ni Elena. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa matinding galit. Tumayo si Clara at lumapit kay Elena. Ang bawat hakbang nito
ay tila isang hamon. You don't understand, don't you? Victor needs damay. At sa totoo lang, wala ka namang magagawa dahil pinirmahan mo na ang lahat ng kailangan niya. Legal na ang lahat, Elena. You're just a wife on paper now. Sa gitna ng kanilang mainit na pagtatalo, narinig ni Elena ang pagpihitit ng doorknob at ang pagpasok ni Victor sa silid. Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Clara. Ang matapang nitong muka ay biglang napalitan ng takot at pighati. Sinadya ni Clara na itulak ang sariling katawan patungo sa direksyon ni Elena bago ito biglang bumagsak sa sahig. Tila ba itinulak siya ng malakas. Elena, please! Nasasaktan ako. Ang baby ko. Ang matinis na sigaw ni Clara habang hawak ang kanyang tiyan. Ang boses ay sadyang nilagyan ng matinding pighati. Nang makita ni Victor ang nakahandusay na si Clara, tila nagdilim ang kanyang paningin. Walang anumang tanong, walang anumang pag-aalinlangan. Mabilis na lumapit si Victor at marahas na itinulak si Elena palayo. Ang malakas na puwersa mula sa mga kamay ng asawa ay nagpadala kay Elena patungo sa gilid ng kanyang malapad na lamesa. Isang mabigat na tunog ng pagtama ng laman sa matigas na kahoy ang narinig sa loob ng silid nang humalik ang pisngi ni Elena sa matulis na kanto nito. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Enrico Santos. Tumigil ang mundo ni Enrico nang makita ang duguang pisngi ni Elena at ang malamig na pagtitig ni Victor. Ang mga mata ni Enrico ay biglang nagliyab sa galit. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom habang mabilis na humahakbang patungo kay Victor, handang pakawalan ng isang suntok na matagal na niyang pinipigilan. Ngunit bago pa man dumampi ang kamay ni Enrico sa mukha ni Victor, mahigpit na hinawakan ni Elena ang braso ng lalaki. Ang kanyang mga daliri ay bumaon sa baro ni Enrico at sa pamamagitan ng kanyang mga matang puno ng luha, ngunit may halong babala. Tiningnan niya ito ng diretso. Isang tahimik na pagsusumamo ang naroon. Isang pakiusap na huwag ituloy ang balak dahil masisira ang lahat ng kanilang pinaghirapang plano. Huwag. Please, Enrico. Huwag ngayon. Bulong ni Elena. Ang kanyang boses ay paos at basag. Huminga ng malalim si Elena. Nilunok ang lahat ng pait at kahihiyan. Humarap siya kay Victor na kasalukuyang inaalalayan ang nagpapanggap na si Clara. Sa isang pagkilos na tila isang martir, yumuko si Elena at nagsalita ng may huwad na pagsisisi. I'm sorry, Victor. I'm so sorry. Hindi ko sinasadya. Nagdilim lang ang paningin ko dahil sa stress. Patawarin mo ako, Clara. Wika ni Elena. Ang kanyang mga salita ay tila lason sa kanyang sariling dila. Ngunit alam niyang kailangan niya itong gawin upang muling makuha ang tiwala ni Victor at mapanatiling kampante ang mga ito. Isang matalim na tingin lamang ang ibinigay ni Victor bago niya tuluyang inilabas si Clara sa silid. Nang mawala na ang dalawa, tila nawalan ng lakas ang mga tuhod ni Elena. Mabuti na lamang at mabilis siyang nasalo ni Enrico. Maingat siyang inakay ng lalaki patungo sa elevator, malayo sa mapanirang aura ng opisinang yon. Sa loob ng tahimik at gumagalaw na elevator, walang anumang salitang lumabas sa kanilang mga labi. Dahan-dahang kinuha ni Enrico ang kanyang malinis na panyo at marahang idinampi ito sa duguang pisngi ni Elena. Ang bawat pagdampi ay puno ng panginginig ng kamay, isang pagpapakita ng matinding pagpipigil sa emosyon. Nagtama ang kanilang mga mata. Ang kay Elena ay puno ng pagpapasalamat, habang ang kay Enrico ay nagtataglay ng isang uri ng pangako na hinding-hindi na niya hahayaang mangyari uli ang ganitong klaseng sakit. Ang katahimikan sa loob ng elevator ay tila isang mainit na yakap na nagpapatahimik sa nagngangalit na bagyo sa loob ng puso ni Elena. Handa na ang lahat, mahinang wika ni Enrico habang tinititigan ang sugat ni Elena. Ililipat na natin ang lahat ng pondo bukas ng gabi. Sisiguraduhin kong wala na silang babalikan. Binalot ng nakabibinging katahimikan ang bawat sulok ng kanilang mansyon.
Maliban sa mabigat at hindi regular na paghinga, ni Victor na bakas ang kalasingan. Amoy ng alak at panis na sigarilyo ang humahalo sa hangin, isang paalala ng lantarang pagpapabaya ng lalaking nasa kanyang tabi. Dahan-dahang bumangon si Elena mula sa kama. Ang kanyang bawat kilos ay sadyang pinabagal upang hindi lumikha ng anumang paggalaw na maaaring makagising sa asawa. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan na tumatagos sa kurtina, kinuha niya ang laptop ni Victor na nakapatong sa side table. Ang liwanag mula sa screen ay tumama sa kanyang namumutlang mukha. Binibigyang diin ang pasang pisngi na nakuha niya mula sa pananakit ng asawa kahapon. Sa bawat pag-ilaw ng monitor, tila ba ito ang nag-iisang sulo sa gitna ng kanyang madilim na mundo. Inabot niya ang kamay ni Victor, ang kamay na nagtulak sa kanya ng marahas, upang gamitin ang fingerprint nito sa sensor ng laptop. Nadama niya ang matinding pagkadiri sa bawat pagdampi ng kanyang balat sa balat ng lalaking pumatay sa kanyang mga pangarap. Ngunit mas nangingibabaw ang malamig na determinasyon sa kanyang dibdib. Mabilis niyang binuksan ang banking portal ng Las Sabores. Nakita niya ang mga numerong kumakatawan sa 10 taon ng kanyang puyat, pagod, at talino. Sa pamamagitan ng mga huling transaksyong inihanda ni Enrico, nagsimula siyang mag-approve ng mga wire transfer patungo sa kumpanyang nakapangalan na sa kanya. Ang bawat pagpindot niya ay tila paghugot ng mga tinik na matagal nang bumaon sa kanyang puso. Nang nasa huling hakbang na siya, isang maliwanag na abiso ang lumitaw sa screen, kasabay ng bahagyang pag-ugong ng notification sa system. Ang tunog na yon ay tila isang malakas na hudyat sa gitna ng katahimikan. Nakita niyang bahagyang kumilos si Victor. Ang lalaki ay umungol at nagsimulang lumingon sa kanyang direksyon. Sa takot na mabunyag ang lahat, mabilis na isinara ni Elena ang takip ng laptop at itinago ito sa ilalim ng unan. Walang pag-aalinlangan, inihiga niya ang kanyang sarili at mahigpit na niyakap si Victor. Isinusubsob ang kanyang mukha sa dibdib ng lalaki. Ang yakap na ito ay hindi bunga ng pag-ibig, kundi isang desperadong hakbang upang mapanatiling kampante ang kalaban. Ramdam niya ang tibok ng puso ni Victor sa kanyang pisngi. Isang tibok na tila bawat pintig ay nagpapaalala sa kanya ng mga kasinungalingan nito. Nanatili siyang ganoon, pinipigilan ang sariling paghinga, hanggang sa marinig niya ang muling paghilik ng asawa at ang pagbagsak nito sa malalim na tulog. Nang makasigurong ligtas na ang sitwasyon, muli niyang binuksan ang laptop. Isang huling pagpindot na lamang. Tinitigan ni Elena ang pindutan ng confirm transfer sa screen. Ang kanyang hintuturo ay nanginginig ng labis. Ang mga kalamnan sa kanyang braso ay naninigas sa matinding tensyon. Alam niya na sa oras na dumampi ang kanyang daliri, sa mouse, wala na siyang babalikan. Ito na ang pinal na pagputol sa tanikala ng kanyang pagkaalipin. Matapos ang ilang sandali ng pag-aalinlangan, buong lakas niyang pinindot ang confirm. Isang mensahe ang lumabas. Transaction successful. Sa sandaling iyon, ang halos 70% ng likidong yaman ng Las Sabores at ang karapatan sa pangalan nito ay ganap na niyang nabawi. Ang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib ay tila biglang gumaan, pinalitan ng isang malamig at tahimik na tagumpay. Bago niya tuluyang patayin ang device, nahagip ng kanyang paningin ang isang folder sa desktop na nakatago sa ilalim ng maraming files. Project C ang pangalan nito. Binuksan niya ito ng mabilisan at tumambad sa kanya ang mga dokumentong hindi niya inaasahan. Hindi lamang pala ang bahay ng kanyang mga magulang ang balak nakawin ni Victor. May mas malalim pa palang plano ang lalaki at ang kanyang ina na maglulubog kay Elena sa isang kasong hindi niya alam kung paano takasan. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, isang dahan-dahang pagpihitid ng doorknob ang nagpatigil sa kanyang puso. Ang pinto ng silid ay dahan-dahang bumukas, nagpapapasok ng liwanag mula sa pasilyo. Doon, nakatayo si Doña Carmen. Ang mga mata nito ay nanlilisik at nakatitig ng diretso sa kanya. Tila isang lawi na nahuli ang kanyang biktima
Sa akto ng pagtataksil, tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Elena nang magtama ang kanyang paningin at ang nanlilisik na mga mata ni Doña Carmen sa siwang ng pintuan. Ang liwanag mula sa pasilyo ay tila isang malupit na sulo na naglalantad sa kanyang ginagawa. Mabilis na kumilos ang kanyang isipan, pilit na hinahanap ang anumang dahilan na kakagat sa kasakiman ng matanda. Dahan-dahan niyang ibinaba ang takip ng laptop, sapat lamang upang hindi ito lumikha ng anumang ingay at humarap sa kanyang biyenan ng may pilit na pakumbaba. Ano ang ginagawa mo sa gamit ng anak ko sa kalaliman ng gabi, Elena? Akala mo ba ay hindi ko mapapansin ang iyong mga palihim na kilos? Ang mariing tanong ni Doña Carmen, ang boses nito ay puno ng paghihinala, habang dahan-dahang humahakbang papasok sa silid. Ma, patawad po kung naisalaro ko kayo. Mahinang sagot ni Elena. Sadyang nilagyan ng panginginig ang kanyang tinig. Chinecheck ko lang po ang bank portal para sa fund ng inyong susunod na check-up sa ospital. Ayaw ko po kasing maantala ang bayad sa inyong mga gamot at espesyalista. Alam niyo naman po na ang kalusugan niyo ang prioridad ni Victor. Nang marinig ang salitang ospital at bayad, tila biglang nagbago ang anyo ni Doña Carmen. Ang pagdududa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang mapanuring kislap ng kasakiman. Para sa matanda, ang pera ay mas mahalaga kaysa sa anumang katotohanan. Pagkatapos magpakawala ng isang matalim na paalala tungkol sa kanyang katayuan bilang senyora ng bahay, lumabas ang matanda na tila isang reynang nasunod ang luho. Iniiwan si Elena na basang-basa ng malamig na pawis sa gitna ng kadiliman. Kinabukasan, pagsikat ng araw, nagising si Victor na may mabigat na ulo dahil sa kalasingan. Sa halip na makaramdam ng hiya sa pananakit na ginawa niya kay Elena noong nakaraang araw, niyakap niya ang asawa mula sa likuran habang ito ay naghahanda ng almusal. Ang amoy ng alak ay nanatili pa rin sa kanyang hininga habang bumubulong siya ng mga salitang tila isang nakalalasong pulot. Babe, pasensya ka na sa nangyari kahapon. Stress lang ako sa trabaho. Alam mo namang ikaw lang ang reyna ko. 'Di ba? Lahat ng ginagawa ko ay para sa ating dalawa, para sa kinabukasan natin. Magtiwala ka lang sa akin, Elena. Mahal na mahal kita. Pinilit ni Elena na huwag manginig sa pandidiri habang nararamdaman ang labi ni Victor sa kanyang balikat. Tumango siya ng dahan-dahan, binibigyan ng asawa ng isang perpektong nangiti na matagal na niyang pinag-aralan sa harap ng salamin. Sa loob ng kanyang puso, alam niyang kaninang madaling araw lamang ay nagpadala si Victor ng mensahe kay Clara, nangangako na hihiwalayan na siya pagkatapos ng magarbo at malaking birthday party ni Doña Carmen. Ang bawat salita ng pag-ibig mula kay Victor ay tila isang mantsa na nais niyang kuskusin hanggang sa mabura. Pagkatapos ng almusal, nagkita si Elena at Enrico sa isang liblib na hardin kung saan ang mga puno ay nagsisilbing tabing sa kanilang pag-uusap. Ito na ang kanilang huling pagkikita bago ang nakatakdang araw ng paniningil. Pinagmasdan ni Elena ang kanyang sarili sa maliit na salamin ng kanyang compact powder. Tiningnan niya ang kanyang mga mata na dati ay puno ng luha, ngunit ngayon ay mayroon ng ningning ng isang mandirigma. Nakamasid lamang si Enrico sa kanyang likuran. Ang presensya nito ay tila isang matibay na pader na hindi kailanman guguho. Ito na ang huling araw na iiyak ang babaeng iyan, Elena. Mahinahong wika ni Enrico na tila binabasa ang bawat tibok ng puso ng babae. Mula bukas, ikaw na ang hahawak sa sarili mong tadhana. Tadhana, ngumiti si Elena. Isang ngiti na hindi para sa pagkukunwari, kundi para sa kalayaang abot kamay na niya. Gayunpaman, may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Napansin niyang may hawak na folder si Enrico na naglalaman ng mga impormasyon tungkol sa isang lalaking hindi pamilyar sa kanya. Bakit mo ipinapahanap ang dating asawa ni Clara, Enrico? Tanong ni Elena nang may halong pagtataka.
Tumingin si Enrico sa malayo. Ang kanyang panga ay nagngangalit ng bahagya. Dahil sa isang digmaan, kailangan mong malaman ang bawat kahinaan ng kalaban. At ang sikretong dala ng lalaking iyon ang magiging huling pako sa kabaong ng mga Morales. Bago pa man makapagtanong pa si Elena, nakatanggap siya ng isang abiso sa kanyang telepono. Isang liham ang iniwan sa kanilang gate kaninang umaga at ngayon lamang naisalin sa kanyang email. Galing ito kay Clara. Hindi ito isang pagbabanta, kundi isang imbitasyon para sa party ni Doña Carmen. Ngunit ang mas nagpadugo sa puso ni Elena ay ang kalakip na larawan, isang malinaw na ultrasound ng isang sanggol na may sulat kamay sa gilid na nagsasabing, "Soon, we will be a real family and you will just be a memory." Tinitigan ni Elena ang larawan ng buhay na nabubuo sa sinapupunan ng babaeng sumisira sa kanya. Ang sakit ay tila isang karayom na paulit-ulit na itinutusok sa kanyang kaluluwa. Binubuhay ang alaala ng kanyang IVF fund na winaldas ni Victor para sa bata sa larawang ito. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang tanong na humihingi ng katarungan sa gitna ng napakabigat na katotohanan. Ang katahimikan sa loob ng kwartong iyon ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa buong pagkatao ni Elena. Ito ang silid na matagal niyang pinagplanuhan. Ang espasyong sana ay magiging nursery para sa sanggol na matagal na nilang inaasam ni Victor. Ngunit sa halip na mga makukulay na laruan at amoy ng pulbos, ang tanging naroon ay ang mga hubad na dingding at ang alikabok na sumasayaw sa ilalim ng sinag ng hapon. Naupo siya sa sahig, sa gitna ng silid, at hinayaan ang kanyang mga daliri na haplusin ang malamig na tiles. Dito niya unang binuo ang mga pangarap na ngayon ay tila mga abo na lamang na tinatangay ng hangin. Ang bawat paghinga ni Elena ay tila may kasamang tinik, habang inaalala ang bawat sakripisyong ginawa niya para sa pamilyang akala niya ay totoo. Ang mga luhang matagal niyang kinulong sa likod ng kanyang mga mata ay tuluyan ng bumuhos, parang agos ng ilog na matagal nang kinulong ng isang dam, at ngayon ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hindi siya humagulgol ng malakas. Ang kanyang pighati ay tahimik, ngunit sapat na upang payanigin ang kanyang buong katawan. Ito ang pagluluksa para sa isang pangarap na ninakaw sa kanya, para sa mga gabi ng panalangin na sinagot lamang ng pagkakanulo ng asawang pinagkatiwalaan niya, na malaya na lamang niya ang isang pamilyar at tahimik na anino sa may pintuan. Hindi niya kailangang lumingon upang malaman kung sino ang dumating. Ang amoy ng malinis na pabango at ang pakiramdam ng isang payapang presensya ay sapat na upang malaman niyang naroon si Enrico. Hindi nagtanong ang lalaki, hindi rin ito nagbigay ng mga gasgas na salita ng pag-aliw. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit at naupo sa sahig sa tabi ni Elena. Pinapanatili ang isang kagalang-galang na distansya, ngunit sapat na upang ipadama na hindi siya nag-iisa sa gitna ng kanyang pagguho. Sa gitna ng kanyang panghihina, naramdaman ni Elena ang isang matinding pangangailangan ng masasandalan. Dahan-dahan, na tila ba natatakot na baka maglaho ang sandaling iyon, isinandal niya ang kanyang mabigat na ulo sa balikat ni Enrico. Isang mahaba at malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya nang madama ang katatagan ng lalaki. Sa sandaling iyon, ang mundo sa labas ay tila tumigil sa pag-ikot. Wala ang ingay ng negosyo, wala ang talim ng dila ni Doña Carmen, at wala ang panlilinlang ni Victor. Naroon lamang ang dalawang kaluluwang nagtatagpo sa gitna ng sakit at pag-asa. Magkakaroon ka rin ng sarili mong pamilya balang araw, Elena. Isang pamilyang totoo, kung saan hindi mo kailangang mamalimos ng pagmamahal o magmakaawa para sa katapatan. Bulong ni Enrico, ang kanyang tinig, ay parang isang banayad na haplos sa sugatang puso ng babae. Pangako ko sa iyo, ang silid na ito ay hindi mananatiling
ganito katahimik habang buhay. Ang panginginig ng mga balikat ni Elena ay unti-unting humupa. Naramdaman niya ang dahan-dahang pag-abot ng kamay ni Enrico sa kanyang palad. Ngunit sa halip na hawakan ito, ng mahigpit na may halong mali siya, ipinatong lamang ng lalaki ang kanyang malapad na kamay sa ibabaw ng kamay ni Elena. Tila ba nagsisilbing isang kalasag na handang protektahan siya sa anumang darating na bagyo. Ito ay isang sandali ng dalisay na kilig, hindi dahil sa pagnanasa, kundi dahil sa respeto at pagkilala sa kanyang halaga bilang isang tao. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na bumasag nang ang telepono ni Elena ay muling uminit at maglabas ng isang mabilis na abiso. Mula ito sa event organizer na kinuha niya para sa darating na party. Pagkabasa niya sa mensahe, tila tumigil ang pintig ng kanyang puso sa matinding kaba. Ma'am Elena, pasensya na po sa abala. Tumawag po si Sir Victor kanina. Ipinakansela po niya ang inihanda ninyong video presentation para sa anibersaryo at birthday ni Doña Carmen. May ipapadala raw po siyang ibang file na siyang dapat i-play sa dulo ng programa. Sabi niya, ito raw po ang magiging pinaka-highlight ng gabi. Nabitawan ni Elena ang kanyang telepono sa ibabaw ng tiles. Alam niya ang ibig sabihin nito. Balak ni Victor na gamitin ang mismong entabladong inihanda niya upang hiyain siya at i-anunsyo ang pagdating ng anak nila ni Clara sa harap ng lahat. Ang digmaan na inakala niyang meron pa siyang oras para paghandaan ay biglang kumatok sa kanyang pintuan ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Ang madaling araw ng kaarawan ni Doña Carmen ay sinalubong ng isang hindi maipaliwanag na bigat sa hangin ng mansyon. Ang bawat sulok ng bahay ay abala sa paghahanda. Ang mga bulaklak na inaayos ng mga florist ay nagkakalat ng halimuyak na tila ba sumasakal sa paghinga ni Elena. Sa gitna ng kaguluhan ng mga kagamitang inilalatag para sa piging, si Elena ay nananatiling isang anino sa sarili niyang tahanan. Pinapanood niya ang pagmamadali ng mga katulong, ang pag-aayos ng mga mamahaling kristal sa hapag, at ang pagdating ng mga lulan ng mga sasakyang naghahatid ng mga huling kailangan para sa gabing iyon. Habang naglalakad siya sa pasilyo, tinawag siya ni Doña Carmen mula sa loob ng silid nito. Ang matanda ay kasalukuyang sinusuri ang kanyang sarili sa harap ng malaking salamin. Suot ang replika ng kwintas na akala nito ay ang tunay na pamana ng ina ni Elena. Nang pumasok si Elena, ang isang mapait na tingin ang agad na sumalubong sa kanya. Elena, siguraduhin mong hindi ka kukuha ng atensyon mamaya. Ang malamig na utos ni Doña Carmen habang inaayos ang kanyang buhok. Magsuot ka lamang ng simpleng damit, yung hindi ka pansin-pansin. Mas mabuti kung magmumukha kang isa sa mga tauhan sa likod ng entablado. Si Clara ang magiging bituin ng gabing ito. Siya ang magdadala ng tunay na karangalan sa pamilyang ito sa pamamagitan ng apo ko. Ayaw kong mabahira ng kanyang ganda ng iyong malamlam na presensya. Isang dahan-dahang pagyuko lamang ang isinagot ni Elena. Walang anumang bakas ng sakit sa kanyang mukha. Bagkus ay isang nakakakilabot na katahimikan ang namamayani sa kanyang mga mata. Masusunod po, Mama. Gagawin ko ang lahat para maging hindi malilimutan ang gabing ito. Mahinahon niyang tugon bago tumalikod at lumabas. Pagpasok niya sa sariling silid, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pananabik na tapusin na ang lahat. Inilabas niya mula sa kailaliman ng kanyang cabinet ang isang kahon na matagal na niyang itinago. Sa loob nito ay isang napakagandang pulang damit, yari sa telang tila dumadaloy na dugo kapag nasisinagan ng liwanag. Ito ang damit na kailanman ay hindi niya naisip na isusuot dahil sa takot na baka masyado itong matapang para sa isang mapagpasakop na asawang tulad niya. Dahan-dahan niyang hinaplos ang tela, nadarama ang bawat hibla nito na tila ba ito ang kanyang baluti
sa darating na digmaan. Isang lihim na pakikipagkita ang naganap sa madilim na bahagi ng hardin bago magsimula ang party. Naroon si Enrico, naghihintay sa ilalim ng malalaking puno. Nang makita niya si Elena, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang uri ng paghanga na hindi kayang sabihin ng anumang salita. Walang anumang paghaplos, walang anumang yakap, ngunit ang distansya sa pagitan nila ay puno ng isang uri ng katapatan na nagbibigay ng lakas kay Elena. Inabot ni Enrico ang isang maliit na flash drive. Narito na ang lahat, Elena. Ang seryosong wika ni Enrico. Lahat ng ebidensya ng pandaraya ni Victor, ang mga pekeng dokumento, at ang katotohanang wala na siyang ni isang kusing na legal na pagmamayari sa Las Sabores. Handa na ang lahat para sa huling hudyat. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang drive. Tila ba ito ang susi sa kanyang muling pagkabuhay? Salamat, Enrico. Salamat sa hindi pag-iwan sa akin sa gitna ng dilim. Ngumiti si Enrico, isang tipid, ngunit makahulugang ngiti. Sasamahan kita hanggang sa huling hakbang. Huwag kang matakot dahil ang katotohanan ang iyong magiging pinakamatalim na sandata. Bumalik si Elena sa kanyang silid at sinimulan ang kanyang ritual. Isinuot niya ang pulang damit na tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng kasinungalingan sa mansyong yon. Huminto siya sa harap ng salamin at kinuha ang kanyang lipstick na may kulay ng pinakamatingkad na pula. Sa bawat pagdampi ng kulay sa kanyang mga labi, tila ba dahan-dahan niyang ibinabalik ang kanyang nawalang dignidad. Ang bawat pahid ay isang sumpa. Ang bawat haplos ng brush sa kanyang mukha ay isang paghahanda para sa kanyang huling pagtatanghal. Habang naririnig niya ang pagdating ng mga sasakyan sa labas at ang dahan-dahang paglakas ng musika mula sa ballroom, tumayo si Elena nang may tuwid na likod. Wala na ang babaeng yumuyuko, wala na ang asawang nananahimik sa gilid. Ang tanging naroon ay isang reynang handa nang bawiin ang kanyang trono. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanyang silid. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila pagbagsak ng martilyo ng katarungan. Nang makarating siya sa itaas ng malaking hagdanan, tumigil ang mundo ni Victor at ni Doña Carmen na kasalukuyang bumabati sa mga panauhin sa ibaba. Ang kanilang mga mata ay nanlaki sa gulat at hindi maipaliwanag na kaba nang makita ang anyo ni Elena. Elena, ano ang kalokohang ito? Ang galit at pabulong na tanong ni Victor nang makalapit siya sa ibaba. Ang kanyang muka ay namumula sa hiya sa harap ng kanilang mga piling panauhin. Sinasadya mo ba kaming hiyain sa suot mo? Tumingin si Elena nang diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Ang kanyang mga labi ay bahagyang gumalaw sa isang malamig na ngiti. Bakit, Victor? Akala ko ba gusto mong maging memorable ang gabing ito? Sinimulan ko na ang palabas. Ang malawak na ballroom ng mansyon ay nagliliyab sa liwanag ng mga dambuhalang kristal na chandelier na tila mga bituing pilit na nagtatago sa baho ng kabulukan sa loob ng silid. Ang bawat sulok ay puno ng mga piling panauhin mula sa mataas na lipunan. Suot ang kanilang pinakamamahaling hiyas at mga ngiting tila hinulma mula sa pinakamatigas na porselana. Sa gitna ng karangyaan, ang pulang damit ni Elena ay tila isang naglalagablab na apoy sa gitna ng karagatan ng mga kulay abuhin at itim. Ang bawat mata ay nakabaling sa kanya. May mga bulungan ng paghanga, ngunit higit na marami ang mga bulong ng pagtataka kung bakit ang isang martir na asawa ay nangangahas na magsuot ng kulay ng digmaan. Hindi nagtagal ay bumukas ang malaking pinto ng ballroom at pumasok si Clara, nakasuot ng isang gown na yari sa puting seda na tila sadyang ginawa upang magmukha siyang isang inosenteng anghel. Ngunit ang bawat kilos nito, ang bawat dahan-dahang paghaplos sa kanyang bahagyang umaumbok na tiyan ay isang lantarang deklarasyon ng kanyang pananakop. Lumapit si Clara kay Elena sa gitna ng maraming tao. Ang kanyang mga mata ay naniningning sa tagumpay
habang ang kanyang pabango ay tila sumasakal sa hanging nilalanghap ni Elena. Hindi ko akalaing magagawa mong magsuot ng ganyan, Elena. Napakatapang. Pero sa huli, ang pula ay kulay rin ng sugat, hindi ba? Ang mapanuyang bulong ni Clara habang sadyang itinatapat ang kanyang tiyan sa paningin ni Elena. Hindi kumibo si Elena. Nanatiling tuwid ang kanyang likod. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang malalim na lawa na hindi nagpapakita ng anumang alon ng sakit. Sa halip na sumagot, tiningnan lamang niya si Clara mula ulo hanggang paa, isang tingin na nagpaparamdam sa babae na kahit anong mahal ng suot nito, mananatili itong isang hamak na magnanakaw sa kanyang paningin. Umakyat si Doña Carmen sa entablado. Suot ang huwad na kwintas na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw. Kinuha ng matanda ang mikropono, ang tunog ng pagpihit ng switch ay bahagyang umalingaw-ngaw sa buong silid bago namayani ang katahimikan. Nagpasalamat ang matanda sa lahat ng dumalo. Binibigyang diin ang kahalagahan ng tradisyon at dangal ng pamilyang Morales. Ang bawat salita tungkol sa katapatan at pamilya ay tila mga sampal na paulit-ulit na dumadapo sa mukha ni Elena. Ngunit nanatili siyang hindi kumukurap. At sa gabing ito, patuloy ni Doña Carmen habang nakatingin kay Victor. Nais naming ibahagi ang isang biyayang matagal na naming hinihintay. Isang bagong miyembro ng ating pamilya. Isang tunay na tagapagmana na magpapatuloy sa ating pangalan. Tumayo si Victor sa tabi ng kanyang ina at inilahad ang kanyang kamay patungo kay Clara. Lumapit ang babae at mahigpit na humawak sa braso ni Victor. Sa harap ng lahat ng kanilang mga kaibigan, kamag-anak at mga kasosyo sa negosyo, binitawan ni Victor ang mga salitang tuluyang nagputol sa anumang natitirang ugnayan nila ni Elena. Gusto ko ring ipaalam sa inyo na malapit nang matapos ang paghihintay. I will soon be filing for an annulment with Elena. Hindi na kami masaya at naniniwala ako na bawat isa sa atin ay may karapatang maging maligaya kasama ang taong tunay nating mahal. At ang kaligayahang iyon ay nahanap ko kay Clara na ngayon ay nagdadala ng aking panganay na anak. Ang bulong-bulungan sa buong ballroom ay tila isang nagngangalit na bubuyog. May mga matang puno ng awa na tumingin kay Elena habang ang iba ay may halong pangungutya. Tila ba pinagtatawanan ang kanyang pagkatalo. Naramdaman ni Elena ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang pagsabog sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng matinding kahihiyang ito, nahagip ng kanyang paningin si Enrico na nakatayo sa isang madilim na sulok. Ang lalaki ay tumango ng bahagya, isang tahimik na hudyat na oras na para sa kanyang huling pagtatanghal. Dahan-dahang humakbang si Elena patungo sa entablado. Ang bawat pagtama ng kanyang matulis na takong sa makinis na marmol ay lumilikha ng isang mabigat na tunog na tila pagbagsak ng martilyo ng isang hukom. Ang mga tao ay kusang tumatabi upang bigyan siya ng daan. Ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad. Ang kanyang pulang damit ay kumikinang na tila ba siya ay nababalot ng apoy. Nang marating niya ang entablado, lantarang nagpakita ng inis at takot si Victor. Elena, anong ginagawa mo? Umalis ka na rito, bago ka pa lalong mapahiya. Pabulong na banta ng kanyang asawa. Hindi siya pinakinggan ni Elena. Maingat, ngunit mabilis niyang kinuha ang mikropono mula sa kamay ni Victor. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumampi sa balat ng asawa. Isang huling pagdampi na puno ng lamig ng kamatayan ng kanilang relasyon. Hinarap ni Elena ang lahat ng mga panauhin, ang kanyang tinig ay buo, matatag, at nagtataglay ng isang uri ng kapangyarihan na nagpatahimik sa buong ballroom. Congratulations, Victor, Clara! Napakagandang balita! Napakagandang simula para sa isang pamilyang binuo sa itaas ng mga kasinungalingan at pagnanakaw. Panimula ni Elena, ang bawat salita ay sadyang binibigyan ng diin upang tumimo
sa bawat pandinig. Pero bago kayo tuluyang magdiwang para sa bagong tagapagmana, mayroon din akong maliit na anunsyong nais ibahagi. Isang sorpresang magpapakita kung ano ba talaga ang halaga ng pangalang Morales sa gabing ito. Inilabas ni Elena ang isang maliit na remote control mula sa kanyang bulsa. Ang kanyang hintuturo ay dahan-dahang lumapit sa pindutan, habang ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng diretso sa nangangatal na mga mata ni Victor. Dahan-dahang bumaon ang daliri ni Elena sa pindutan ng remote control na hawak niya. Sa isang iglap, ang dambuhalang screen sa likuran ng entablado na dapat ay magpapakita ng mga masasayang alaala ng pamilya Morales ay nagliwanag. Ngunit hindi ang inaasahang pagpupugay ang tumambad sa madla. Ang bawat hininga ng mga panauhin ay tila naging isang kolektibong pagkagulat nang lumitaw ang malalaking kopya ng mga resibo ng bank transfer. Ang mga pondong kinuha ni Victor mula sa IVF fund ni Elena patungo sa pambayad ng mansyon ni Clara. Kasunod nito ay ang mga larawan ni Victor at Clara sa loob ng mga mamahaling tindahan. Hawak ang mga kagamitang pambata na binili gamit ang credit card ng Las Sabores. Ang kaninang marangyang ballroom ay binalot ng isang nakabibinging bulungan na tila agos ng tubig na sumisira sa isang dam. Namutla si Victor, ang kanyang panga ay nangatal at ang mga butil ng pawis ay nagsimulang gumapang sa kanyang noo. Mabilis siyang humakbang patungo sa gilid ng entablado upang patayin ang projector. Ngunit bago pa man siya makalapit, hinarangan siya ng 3 lalaking nakaitim na uniforme. Sila ang mga security guard na kinuha ni Enrico, mga taong hindi susunod sa anumang utos ni Victor sa gabing iyon. What is the meaning of this, Elena? Patayin mo yan! You are lying! Sinisiraan mo lang ako sa harap ng mga kaibigan natin. Ang galit na sigaw ni Victor. Ang kanyang boses ay pumiyok sa matinding takot at kahihiyan. Nanatiling kalmado si Elena. Ang kanyang mga mata ay tila 2 pirasong yelo na hindi natutunaw sa ilalim ng nag-aapoy na galit ng asawa. Hindi ako ang nagsisinungaling, Victor. Ang mga dokumentong yan ang nagsasalita para sa akin. Ang bahay na ibinili mo para sa iyong kabit, hindi iyon sa iyo. Dahil sa ilalim ng batas, ang perang ginamit mo ay ninakaw mo sa kumpanyang legal na binawi ko na sa aking pangalan 2 gabi na ang nakakaraan. Humarap si Elena sa mga panauhin. Ang kanyang tinig ay tumatagos sa bawat sulok ng silid. Nais ko ring ipaalam sa lahat na ang kumpanyang Las Sabores at lahat ng mga ari-arian nito ay nasa ilalim na ngayon ng Elena Morales Holdings. Victor, wala ka ng kumpanya. Wala ka na ring pera. Ikaw ay isang empleyadong tinanggal ko na sa pwesto dahil sa lantarang pagnanakaw at corporate fraud. Napaatras si Doña Carmen. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang leeg. Sa huwad na kwintas na tila biglang naging napakabigat. Ang matanda ay tila nawalan ng hangin nang makita ang mga papeles ng foreclosure sa screen. Ang patunay na ang mansyong tinitirhan nila ay mairerepleta na dahil sa mga utang na hindi nabayaran ni Victor. Sa gitna ng matinding hiya, ang matanda ay dahan-dahang nawalan ng malay. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa bisig ng mga malapit na bisita, habang ang replika ng kwintas ay natanggal at gumulong sa sahig, lalong nagpatingkad sa kanilang huwad na karangalan. Si Clara, na kanina ay tila isang anghel sa kanyang puting damit, ay biglang nagbago ang anyo. Ang kanyang mga mata ay nanlisik ng mapagtanto ang katotohanan. What? Wala ka ng pera? Victor, sabi mo sa akin sa iyo ang lahat ng ito. You promised me a life of luxury. Niloko mo rin ako. Ang hysterical na sigaw ni Clara. Ang kanyang tunay na kulay ng kasakiman ay lumarang lumabas sa harap ng lahat. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukang lumapit ni Victor kay Elena. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng puot. Itinaas niya ang kanyang kamay. Handang ilapat ang isang marahas na sampal sa mukha ng asawang nagpabagsak sa kanya.
Ngunit bago pa man mahaplos ng hangin ang pisngi ni Elena, isang matatag at malakas na kamay ang sumalo sa braso ni Victor sa kalagitnaan ng hangin. Si Enrico Santos ay nakatayo na sa tabi ni Elena. Ang kanyang hawak sa braso ni Victor ay hindi magaspang, ngunit taglay nito ang isang uri ng awtoridad na nagpaliit sa pagkatao ni Victor. Dahan-dahang ibinaba ni Enrico ang kamay ni Victor. Ang kanyang mga mata ay malamig na nakatitig sa lalaki. Huwag mong susubukang saktan siya uli. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang si Elena ang kinakalaban mo. Ang mahinahong banta ni Enrico na nagpatahimik kay Victor. Habang ang mga bisita ay nagsisimulang mag-alisan sa ballroom sa gitna ng iskandalo, ang malalaking pinto sa dulo ng silid ay muling bumukas. Sa pagkakataong ito, hindi mga panauhin ang pumasok. 4 na mga opisyal ng kapulisan ang pumasok nang may mabibigat na hakbang sa marmol na sahig. Ang tunog ng kanilang mga sapatos ay tila hudyat ng katapusan para sa mga Morales. Sir Victor Morales, mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo. Kasong estafa, corporate fraud at grave misconduct, wika ng nangungunang pulis habang inilalabas ang mga posas na kumikinang sa ilalim ng mga chandelier. Tiningnan ni Elena si Victor sa huling pagkakataon sa gabing iyon. Wala na siyang naramdamang galit, tanging isang malalim at malamig na kapayapaan. Ang kanyang pulang damit ay nananatiling maningning, isang simbolo ng kanyang muling pagkabuhay mula sa mga abo ng pagkakanulo. Ang dahan-dahang paglapat ng malamig na bakal sa mga pulso ni Victor ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang mahabang bangungot para kay Elena. Pinanood niya kung paano iginapos ng mga opisyal ang kanyang asawa, ang lalaking minsan niyang inakala na magiging katuwang niya hanggang sa huling hininga. Ang bawat paghatak ng mga pulis kay Victor patungo sa labas ng ballroom ay sinasabayan ng mga pagsusumamo at iyak ng lalaki. Ngunit para kay Elena, ang bawat tinig nito ay tila naglalaho na lamang sa hangin. Wala na ang takot, wala na ang panginginig. Tanging isang malalim na pakiramdam ng katarungan ang nananalaytay sa kanyang mga ugat. Sa kabilang bahagi ng nagkagulong silid, mabilis na kumilos si Clara. Sa halip na lumapit sa lalaking nag-alay sa kanya ng lahat ng ninakaw na yaman, mabilis na dinampot ng babae ang kanyang mamahaling bag at sinimulang hakutin ang mga alahas na nakapatong sa mesa. Walang bakas ng pag-aalala sa kanyang mukha para kay Victor. Ang tanging mababakas ay ang desperasyon na maisalba ang material na bagay na kaya niyang itakas. Palihim na umalis si Clara. Tumatakbo patungo sa kadiliman ng labas. Iniiwan ang lalaking mitya ng kanyang karangyaan nang walang kahit isang sulyap ng pagmamahal. Nakita ni Elena ang pagtakas na yon at sa kanyang isipan, naisip niya na ito ang pinakamatamis na karma para sa isang lalaking ipinagpalit ang tunay na debosyon para sa huwad na kinang. Samantala, sa loob ng isang malamig na silid sa ospital, dahan-dahang nagmulat ng mata si Doña Carmen. Ang puting kisame ay tila nagpapaalala sa kanya ng kanyang malaking pagbagsak. Nang bumalik ang kanyang alaala sa naganap sa party, mabilis niyang hinawakan ang kanyang leeg. Hinahanap ang kwintas na kanyang ipinagmalaki. Ngunit ang tanging naramdaman niya ay ang kanyang tuyong balat. Nalaman niya mula sa mga nurse na ang kwintas na suot niya ay napatunayang isang pekeng replika lamang matapos itong masuri sa gitna ng kaguluhan. Ang balitang ito ay mabilis na kumalat sa kanilang bilog ng mga kaibigan at ang pinaka-iniingatang hiya at estado ng matanda ay tuluyan ng nadurog. Wala na ang mga taong sumisip-sip sa kanyang kapangyarihan. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang sariling kasakiman. Kinaumagahan, sumikat ang araw na may dalang bagong pag-asa sa Las Sabores. Ang bawat empleyado ay nakaramdam ng isang uri ng gaan sa loob ng restauran. Ang malaking karatula sa opisina ng CEO ay binabaklas na ng mga tauhan. Pinanood ni Elena ang pagtanggal sa pangalan ni Victor Morales mula sa pintuan.
at ang pagpapalit nito ng isang plakang gawa sa kristal na may nakasulat na Elena Morales, tagapagtatag at pangulo. Sa bawat pagpihit ng tornilyo upang ikabit ang kanyang pangalan, naramdaman ni Elena na dahan-dahan din niyang ibinabalik ang bawat piraso ng kanyang sarili na nawala sa loob ng 10 taon. Pumasok si Enrico sa kanyang opisina. Dala ang isang bungkos ng mga sariwang bulaklak at isang folder ng mga bagong kontrata. Hindi na ito mga ebidensya ng krimen, kundi mga plano para sa pagpapalawak ng kanilang negosyo. Lumapit ang lalaki at inilapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng mesa. Nagtama ang kanilang mga mata at sa pagkakataong ito, wala nang kaba sa dibdib ni Elena. "Good morning, partner. I think it's time to start a new chapter officially," wika ni Enrico. Ang boses ay puno ng init at katapatan. Inalok niya ang isang partnership na hindi lamang limitado sa mga papeles at numero, kundi isang ugnayan na nakabatay sa purong respeto at paghanga. Ngumiti si Elena. Isang tunay at malayang ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. "Salamat, Enrico. Sa lahat, hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung hindi dahil sa pagtitiwala mo." Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang ng tagumpay, ang telepono sa ibabaw ng mesa ay naglabas ng isang mahabang panginginig. Isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit ang lokasyon ay nagmumula sa presinto kung saan nakakulong si Victor. Nang sagutin ito ni Elena, narinig niya ang boses ng isang abogado. "Mrs. Morales, pasensya na sa abala. Gusto po kayong makausap ni Victor," sabi niya. "Ito na raw ang huling pagkakataon na hihilingin niya ang presensya mo. Mayroon daw siyang kailangang sabihin na siya lang ang nakakaalam, isang bagay tungkol sa pamilya niyo na hindi mo pa nadidiskubre." Naramdaman ni Elena ang muling paglamig ng kanyang mga kamay. Sa kabila ng lahat ng tagumpay at kapayapaang nahanap niya, tila may isang huling anino pa rin na pilit na humahatak sa kanya pabalik sa nakaraan. Pupunta ba siya upang harapin ang lalaking sumira sa kanya para sa isang huling katotohanan? Binagtas ni Elena ang malamig at madilim na pasilyo ng presinto, kung saan ang amoy ng kalawang at luma ng semento ay tila sumasakal sa bawat hininga. Ang bawat hakbang niya sa sementadong sahig ay nagbibigay ng isang mabigat na tunog na umaalingaw-ngaw sa paligid, tila isang hudyat ng kanyang huling paglalakbay patungo sa nakaraang nais na niyang ibaon sa limot. Sa dulo ng pasilyo, sa likod ng makapal na rehas na bakal, nakita niya ang isang anyong hindi niya agad nakilala. Wala na ang makinis at mamahaling Amerikana ni Victor. Wala na ang mapagmataas na tingin at ang awtoridad na dating bumabalot sa kanya. Ang lalaking nakaupo sa loob ng selda ay gusgusin, ang mga mata ay lubog at napalilibutan ng madilim na anino ng kawalan ng tulog. Nang makita ni Victor ang anino ni Elena, mabilis itong tumayo at lumapit sa rehas. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na kumapit sa malamig na bakal hanggang sa pumuti ang kanyang mga kuko. "Elena, dumating ka. Salamat. Salamat at pinagbigyan mo ako." Ang basag na tinig ni Victor na tila ba bawat salita ay may kasamang dugo at pighati. Hindi kumibo si Elena. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ng yelo na hindi matitibag ng anumang pagsusumamo. Pinanood niya kung paano bumagsak sa kanyang mga tuhod ang lalaking minsan niyang sinamba bilang kanyang mundo. Ang mga luha ni Victor ay nagsimulang dumaloy sa marumi nitong pisngi, humahalo sa alikabok ng kanyang kinasasadlakan. "Nagkamali ako, Elena. Patawarin mo ako. Niloko ako ni Clara. Kinuha niya ang lahat at iniwan akong ganito. Ngayon ko lang na-realize na ikaw lang ang totoong nagmahal sa akin. Please, babe, give me another chance. I promise, ayusin ko ang lahat paglabas ko rito. Babawi ako sa'yo. Magsisimula tayo uli." Ang hysterical na pagsusumamo ni Victor
habang sinusubukang abutin ang dulo ng sapatos ni Elena sa pagitan ng mga rehas. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Elena. Tiningnan niya ang kanyang asawa, ang lalaking nagnakaw ng kanyang pangarap na maging ina, ang lalaking kumuha ng kanyang negosyo, at ang lalaking lantarang nagmaliit sa kanya sa harap ng maraming tao. Sa gitna ng eksenang yon, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang katahimikan sa loob ng kanyang dibdib. Wala na ang galit na tila nagagalit na apoy. Wala na ang hapdi na tila hinihiwa ang kanyang puso. Ang tanging naroon ay isang malawak at payapang kawalan. Pinatawad na kita, Victor. Mahinang wika ni Elena. Ang boses ay buo at walang panginginig. Sandaling nanlaki ang mga mata ni Victor sa pag-asa, ngunit mabilis din itong napawi nang ipagpatuloy ni Elena ang kanyang sasabihin. Pinatawad na kita, hindi dahil sa karapat-dapat ka sa kapatawaran ko at hindi dahil mahal pa kita. Pinatawad kita dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat mo sa buhay ko. Ayaw ko nang ikulong ang sarili ko sa galit na ikaw ang dahilan. Ang kapatawarang ito ay para sa sarili ko, para tuluyan na akong makahinga ng malaya mula sa iyo. Inilabas ni Elena mula sa kanyang bag ang isang asul na folder. Ipinasok niya ito sa pagitan ng mga rehas at inilapag sa maruming sahig sa paanan ni Victor. Ito ang mga papeles ng annulment. Kumpleto na sa lahat ng pirma at legal na prosesong natapos na sa tulong ni Enrico. Dito na nagtatapos ang lahat, Victor. Wala nang lihim, wala nang utang na loob, at wala nang ugnayan. Mula sa araw na ito, ikaw ay isa na lamang malungkot na bahagi ng nakaraan ko na hindi ko nababalikan. Tumalikod si Elena nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya pinakinggan ang muling paghiyaw at pag-iyak ni Victor sa likuran niya, ang tunay na boses ng isang taong nabulag ng sariling kasakiman hanggang sa mawala ang lahat. Habang binabagtas niya ang daan palabas, tila bawat hakbang niya ay nagpapagaan sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang awit ng kalayaan. Paglabas niya ng gusali ng presinto, sinalubong siya ng isang malamig na simoy ng hangin at ang dahan-dahang pagpatak ng ulan mula sa makulimlim na langit. Ngunit bago pa man siya mabasa ng ambon, isang malawak na itim na payong ang bumukas sa ibabaw ng kanyang ulo. Napatingin si Elena sa kanyang tabi at nakita ang mapayapang mukha ni Enrico. Hindi nagsalita ang lalaki. Sapat na ang init ng presensya nito upang ipadama ang lahat ng suportang kailangan ni Elena. Kusang inabot ni Elena ang kanyang kamay at dahan-dahang humawak sa braso ni Enrico. Habang naglalakad silang magkasama palayo sa madilim na gusaling iyon, naramdaman ni Elena ang pagdampi ng ulo niya sa balikat ng lalaki. Sa gitna ng ulan, nahanap niya ang isang uri ng katahimikan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Isang huling sulyap ang ibinigay ni Elena sa madilim na presinto bago sila tuluyang sumakay sa sasakyan. Alam niyang sa bawat pag-ikot ng gulong palayo sa lugar na yon, isang bagong buhay ang naghihintay sa kanya. Isang buhay na siya na ang sumusulat ng bawat pahina. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng malinis na tubig na unti-unting humuhugas sa mga mantsa ng nakaraan. Ang sikat ng umaga ay banayad na tumatagos sa malalaking bintana ng bagong opisina ni Elena sa Las Sabores. Hindi na lamang ito isang restaurant. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, ang kumpanya ay naging isang kanlungan. Nagtayo si Elena ng isang pundasyon para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso at pagkakanulo. Binibigyan sila ng pagkakataong magsimula uli, tulad ng ginawa niya. Ang bawat sulok ng gusali ay puno ng amoy ng sariwang kape at ang masiglang usapan ng mga taong may bagong pag-asa sa kanilang mga mata. Sa isang malayong bahagi ng syudad, sa isang maliit at madilim na apartment, mag-isang nakaupo si Doña Carmen. Wala na ang mga katulong na sumusunod sa bawat utos niya.
Wala na ang mga marangyang piging at wala na ang mga kaibigang tanging yaman lang niya ang hinahabol. Ang matanda ay madalas na nakatitig sa kanyang mga kamay, tila hinahanap ang kinang ng mga alahas na ngayon ay nauwi na sa mga replikang walang halaga. Ang pait ng hiya ay naging kaisa na ng kanyang bawat paghinga, isang parusang mas masakit pa sa anumang pagkukulong. Sa kabilang banda, si Victor ay nananatili sa loob ng malamig na rehas. Binibilang ang mga araw na unti-unting kinakain ng pagsisisi sa bawat pagkakataong kanyang sinayang. Isang hapon, habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog at nagbibigay ng kulay kahel na liwanag sa dalampasigan, naglalakad sina Elena at Enrico sa tabi ng dagat. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahalik sa pampang ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa anumang natitirang sakit sa puso ni Elena. Walang grandiyosong kasal na naganap dahil para sa kanila, ang kanilang sumpaan ay nakaukit sa bawat gabi ng pagpupuyat at bawat sandali ng tahimik na pagsuporta sa isa't isa. Huminto si Enrico at humarap kay Elena. Inabot niya ang isang maliit at simpleng kahon mula sa kanyang bulsa. Nang buksan ito ni Elena, hindi isang mamahaling singsing ang tumambad sa kanya, kundi isang susi. Isang susi para sa isang bagong bahay na kanilang binuo sa itaas ng pundasyon ng katapatan at paggalang. This is for our future, Elena. Isang tahanan kung saan ang tanging maririnig mo ay ang tibok ng mga pusong tapat. Bulong ni Enrico. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa purong paghanga. Dahan-dahang isinandal ni Elena ang kanyang ulo sa dibdib ni Enrico. Pinakinggan niya ang ritmo ng pagtibok ng puso ng lalaki. Isang matatag at payapang kumpas na hinding-hindi siya ipagkakanulo. Sa sandaling iyon, alam ni Elena na ganap na siyang magaling. Ang kapatawarang ibinigay niya sa kanyang sarili ay ang pinakamagandang regalong natanggap niya. Natutunan niya na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya katagal magtiis, kundi sa kung paano siya bumabangon ng may dangal mula sa pagkakaapi. Habang pinagmamasdan nila ang paghalik ng langit sa dagat, alam ni Elena na ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang pangako. Ang kanyang buhay ay hindi na isang trahedya ng pagkakanulo, kundi isang kwento ng tagumpay, pag-ibig, at higit sa lahat, ang kalayaang maging muli ang kanyang sarili.